Hello mga kahabi, welcome back sa akin channel. So dito tayo sa bahay ko mga kahabi. Bubuksan tayo ng ilaw. Today magpapakain tayo ng ibon. Nasama ko kayo sa akin. Pakain tayo ng ibon. Tapos since meron tayong mga medium birds mga kahabi, yun nga, yung kakatil saka yung Indian ringneck na paalaga ni Paring Pido. Shoutout Paring Pido. Mag-aano tayo, bibili tayo ng fruits tsaka gulay sa kanila. Yun yung diet kasi nila. Ilang araw na rin ako nagbibigay sa kanila ng mga kabi, ng mga fruits, kagaya ng bayabas, ng may tirang apple, gano'n. So today mga kabi, magbibigay ako ng gulay sa kanila. So since medyo busy ako, wala na akong time mag-chop o mag-asikaso nung kakainin nilang gulay. Yung nanay ko kasi nagbabalintawak siya mga kahabi. Tapos meron doon sa balintawak, sa bungad lang, meron doon nagbebenta ng mga ginayat na gulay. Yung pang chapsuy, mga pang pakbet, gano'n. So ito mga kahabi, ito yon. So isang ganito, benta ng nanay ko rito 35 ewan ko lang kung magkano to puhunan. Siguro mga 25, gano'n. Yan. So ito yung bibigay natin mga kabi. Meron yung carrot, meron yung young corn, merong repolyo, merong bell pepper, may beans. So pang chop suey kasi ito mga kabi. So ito yung bibigay natin dun sa ating mga alagang ibon mamaya pag nagpakain tayo ng ibon. So ito mga kabi, hindi ko to bulalahatin. Kalahati lang nito yung ibibigay ko dun sa ibon natin. Tapos mamaya, yung matitirang kalahati, ilalagay ko lang muna sa rep. Tapos bibigay natin sa kanila for another day. Mga kahabi, ito na yung pinaghati na natin sila. Ito yung bibigay natin dun sa mga ibon mamaya. Tapos ito yung itatabi natin sa rep para sa susunod na araw. So with that mga kabi, tara, punta tayo sa aviary. So ayan na nga mga kabi, andito tayo sa aviary. Ito pakita ko mga kabi, yan yung setup na ginawa ko kahapon. Ayan, naka-ready na. Dito meron tayong one pair nung back to back opaline, green opaline. Yan. So kung makita nyo mga kabi, nesting na siya. Sabi nga nung pinagkuhaan ako din, nesting na sila. So ayan hinangat-ngat na nila yung tip nung nest box. So mamaya bibigyan natin yan ng nesting material para makapag-nest na sila. Wala pa namang egg. Pero malapit na to. Nesting na to Ayan mga kahabi. So ayun mga kahabi, ito yung setup natin. Meron tayo ditong 4 na double cage. Ayan. So plano ko pinturahan tong kahoy na wall. Ayan natin kung kailan ko maisisingit. Yan, so ito, meron tayong nakaabang na dalawa. Ang bala ko sana mga kahabi, mag-alaga ako ng 4 na pair, pero hindi pare-pareho. So bala ko mag-alaga ng 2 pair each kind. Kunwari ito, African lovebirds, mag-alaga ako 2 pair. Para yung mga magiging anak nila, yun yung i-cross ko. So preferably opaline din ang kukunin ko. Yan, either dito sa mga to. Kasi medyo diskumpiyado ako dito kung meron ba ritong magpapares, may cock and hen ba rito kasi feeling ko mga hen to lahat. Yan. So dito meron din tayo nakaabang. Yan, dito. Pang naman to. Dito, African lovebirds din. Yan, 2 pair. Dito bala ko sana mag-alaga either 2 pair ng finch. Kung anong finch, probably golden finch. Yan, pwedeng since maliit lang naman ang finch, pwedeng itong isang divider lagay ko dito, tapos 2 silang pair dito, tapos ito pwedeng abang lang, so hindi naman ako nagmamadali mga kahabi. Yan, enjoy lang, kasi kapag madami ka masyadong pinapakain, masyado ka maraming inaasiyasong ibon, nagiging chore na siya, nagiging na siyang trabaho, hindi na nakaka-enjoy. Yun yung isa mga pagkakamaling nagawa ko itong nag-iipon ako. Ito, pakainan. Nalagyan natin dito yung mga medium birds natin. Yan, para sa kanila yan. Gulay.
Hindi na ako magagayat mga kahabi kasi gayat-gayat na siya. Ayan. Yan, nakaka-enjoy mga kahabi kapag ano eh. Kapag nag-aasikaso ka ng pagkain ng mga ibon mo, basta papanood mo silang kumain. No? Dito. Yan, meron tayo ditong paalaga ni Paring Pido. Again, di yan akin. Paalaga lang ni Paring Pido. Indian ringneck. Saka akin yung kakatil. Yung mga tira sa mga alaga ko dati. Yan. Tapos, siyempre, palit tubig. Yan. Everyday yan, palit tubig. Palit tubig din tayo dito. Tapos ito yung mga seeds nila. Ayan, ito yung mga seeds nila. Halos wala nang natira. So good. Ayan. Ayan, okay na yung ganyan karami lang. Since everyday naman tayo magpakain, hindi kailangan ng sobrang dami. Lalagyan natin ito dito. Ito, kailangan natin itong palitan. Wala na halos natira. Puro talop. Yan. Yan. Tapos, ito para dun sa taas. Yan. Yan, diba? Simple lang yung routine natin. 3 cage lang ang pakakainin natin. Oo. Diba? Pag ganyan lang karami yung pinapakain natin. Diba? Hindi masyadong hindi nakaka-stress. No, nakaka-enjoy gawin instead. Yan, magbibigay din tayo ng konti para dun sa ating ito yung mga ceramic mga ceramic bowl na ang mga pinundar ko to nung nag-iibon ako noon. Yan, sa mga pinilit kong sinikap kong mabili kasi gusto ko talaga na ganda kasi pag nakikita ko yung ibang mag-iibon. Ang gaganda ng mga pakainan nila, puro ceramic, no? Parang gusto ko rin ng ganon sa ibunan ko. Parang nakakaaya-ayan tignan. Diba? Parang ang sarap mag-ibon pag ganon. Parang enjoy na enjoy mo talaga. Yan, so lagi tayo din dito. Yan. Kunti lang. Ito natira natin. Iuwi ko to. Ayan, sayang kasi yan eh. Bakit pag masinop tayo sa mga pagkain ng ibon natin mga kaabi. Hindi man ito mapapanis pag nirep mo to, hindi man ito masisira. So i-rep ko na lang muna to para sa mga susunod pang araw. Kaabi, ayan, pagkain na sila. O, sa loob. Ayan. Gulay. Ayan. Meron na silang bagong tubig. Mga seeds. Ito, may tubig na rin to. May seeds sa may gulay. Ano? Dito ganun din, may tubig, seeds sa gulay. Yan, so magsikain kayo mga alaga. Yan. So dito naman mga kaabi. So mga kaabi, tapos na tayo magpakain. Pero tapos na sana eh, kaso meron pa akong isang agendang gagawin. Kasi napansin ko, nesting na yung natin eh. Nesting na yung pair natin. Ito. Nesting na sila. So lalagyan na natin sila bibigyan natin sila ng nesting material. So mga kaabi, since ngayon lang ulit ako nakapag-alaga ng African lovebirds, medyo nawala ako dun sa sa habit. Kasi ang naging habit ko nung kapag ang mga alaga ko ng parakit, hindi ko naiintindi yung nesting material nila kasi inaalis din nila eh. Naglalagay lang ako ng konting kuset tapos bahala na sila. So yun mga kaabi, ang ugali kasi ng African lovebirds nga ulit, gusto nila sila yung nag-aayos ng pugad nila. Sila yung naghahakot ng nesting material tapos nag-aayos sa loob ng nest box. So ang gamit yung mga kahabi nung time na yun ay palapa ng nyog. Ang palapa kasi ng nyog mga kahabi, string lang siya, diretso lang siya na parang para bang para bang alam niyo yung yung chichirya na na picnic. Para siyang ganun kapag hinimay pero mahaba, no. Ang kasi, ang gamit ko nung dati sanga ng malunggay. Kasi yun yung una ko nakita sa kanila, puro malunggay ang kinukuha nila eh. So, ang nangyari, meron akong friend, no, sanga rin ng malunggay ang gamit niya. Ang nangyari kasi, kapag yung sanga ng malunggay hinimay,
ng mga African lovebirds, nagiging para siyang thread mga kahabi, para siyang sinulid. No, ang nangyari, nakot dun yung paanong ano niya, paanong ibon. So yung inakay niya na napulupot dun sa paa, no? Napulupot sa paa yung pinaka-thread nung sanga ng malunggay. Na nagkaroon ng permanent injury, no? Kaya pag ganun mga kabi, sayang naman, di ba? Since wala na kaming puno ng buko dito mga kabi, kasi mayroon dito puno ng buko. Since wala na kaming ganun, ang sagana lang ako dito ay yung puno ng malunggay, no? Ang daming puno ng malunggay. As in. Yan, so meron din tayo dito. So kukuha tayo ng nesting material. Ito, may gagamit tayo ng palakol. Yan, so, since meron dito yung mababa lang. Meron na pala. Ayan, mga kabi, hindi ko yan inaasahan. Magkukuha pa lang sana ako. Ito ko meron na. Ayan, ito. So, iitakin ko lang to mga kabi. Papalakulin ko lang to hanggang sa makuha ko yung size na gusto ko. Ayan. Siguro mga wala pang isang dangkal. Kasi pag masyado mahaba, hindi na ganun kaganda eh. So ayan. So ayan na nga mga kahabi, meron na tayo ditong mga branch or mga trunks ng malunggay. Lalagay lang natin yan dyan. Tapos sila na magta-transform yan mamaya para gawing nesting. Yan. Yan. Ilalagay din tayo dun sa iba mga kahabi kasi gusto rin na itong mga to may libangan eh, para bang ano sa kanila to, laro. Yan. I-skandalo sila. Ayan. Ayan, lagay tayo dyan. Tapos lagay pa tayo ng konti. Hindi kasi sanay sa tao itong mga ibon ni Parang Pido eh. Basta dito sa taas, lagay lang tayo dalawa. Paano lang, lang. Ayan mga kahabi. Lagi make sure lagi nakalak yung mga cages natin mga kahabi. Kung meron kayong clip, mas mainam. Yan. So yan mga kahabi, papakita ko sa susunod na video mga kahabi kung ano na mangyayari dito sa mga na to, malunggay. Paano nila yan gagawing nesting. Tapos sana mag-breed na to. So yun nga mga kahabi, sa pagbe-breed ng African lovebirds, medyo mas matagal ko kasi silang binread. Mas matagal ako nag-African lovebirds kaysa parakit. So may mga tricks ako, tsaka meron akong mga diskarte na nagawa or naisipang gawin na na-prove ko na rin na effective naman for me. No? May mga ways ako na kung paano mo maiudyukan, kung paano mo mas mai-encourage para mag-breed agad yung African lovebirds na pares mo, o kung meron kang hindi pa pares, no, kung paano mo sila mai-encourage na mag-pair. So sa mga susunod na vlog mga kabi, no, keep on watching kasi hindi nyo alam, one of these days gagawin natin yung mga na yan, content ideas. So, marami na ako sa isip ko na naisipang content, no. So what's left is just time, no. It's just a matter of time para kung kailan natin siya magagawa, kung kailan tayo magagawa ng content or video para sa mga bagay na yan. So I guess yun lang mga kabi, no, sa na to, sa vlog na to. Pinakita ko lang sa inyo, ayan, no, yung cage setup natin. Max na mga kahabi siguro kung abot tayo ng 6 hanggang 6 na pares. Ayan, dalawa rito African lovebirds, pwedeng dalawang budgie, tsaka dalawang pares ng finches, gold yan. Yun lang. Tapos nagpakain na rin tayo ng ibon. Yan, mga seeds, tsaka gulay. Yan, tubig. So yun lang mga kabi. Kung nagustuhan nyo itong video na to, please hit that like button. Comment down below kung gusto nyong
mag-suggest or meron kayong mga questions, no? Comment lang below mga kabi, papa-shoutout. Pag-iipon natin yung mga shoutout natin. Comment na kayo below. Tapos share mga kabi, share this video, no? Kung napapanood nyo to at hindi pa kayo naka-subscribe, ano pang inaantay nyo mga kabi, subscribe na. So yun lang mga kabi, share this video to para ano, mapalaganap natin ang pagiging hobbyist. Yes, yun lang mga kabi, kita tayo sa mga susunod pang video, sa susunod pang mga content. Gaya like ko sinasabi, ingat lagi, God bless and happy bird keeping.